Sara Army. Ayan Ako nga unang nag-post niyan eh. Ano bang ano yan? Can you elaborate dun sa Sara Army? Ang Sara Army nagsimula yan, alam mo yung Marawi? Marawi Siege, yung Oo. linusog ni Duterte yung Marawi. Marawi. Yan yung Sara Army ngayon. Okay. Yung ibang natira dyan, yan yung mga Sara Army. Plus yung mga natanggal sa Marines, yung maagang nag-retire. Ayan, si Gustaya. Ang pamahalan ng isang yan, yung nag-witness? Oo, yung Orly. So yan si Orly, INC yan, saka yan, Marines. Oo nga. INC pala yun. INC siya. Lagi niyang involved eh. Ano niya si Marcoleta? Yes, di ba? Maano mo yan eh, mako-connect the dot mo yan. Si Marcoleta, INC. Si Orly, INC. Ang nagpakilala daw sa kanya si Mike Defensor. Si Mike Defensor, isa siya sa Sara Army. Okay. Ang Sara Army ay hindi lang po militar ha. Meron din niya mga dating politicians, mga businessman, yung mga funds. Okay. Yan. Para Eagle sila dati. Yun ang right term. Eagle. Okay. Alam mo yung grupong Eagle? Kaya nga Agila siya eh. Okay. Yung Eagles. Di ba may mga sundalo yung yes, Eagles. Okay. Yan pala. Parang yung meron kasi mga guardians din eh. Guardians. Iba pa yung guardians, di ba? Pero sila yung Eagles. Yan ang Sara Army. Kaya pala, di ba napabalita rin nung kamakailan or bago umalis ng pagiging Pangulo tong si Duterte, ang dami niyang baril na pinalisensyahan, di ba? Saka hinabili niya yun. Di ba sinasabi nga, bakit ang daming bodyguards niyan ng BPSG? Ba't ang dami-dami? Nasa 400. Oo. Hindi, Sara Army yun. Okay. Di ibig sabihin, okay no? Para siguro... Yan yung sinasabi ko. Dahil Di ba tinatanong siya kung nasaan yung intelligence funds? Kung anong ginagawa niya sa intelligence funds. Tapos ang sinagot niya, wala. Anong gagawin ko? Wala pa namang yung nangyayari sa bansa. Di ba? Kumaga parang inaano niya yung security ng bansa bago gamitin yung intelligence funds. Hindi. Pinansisweldo niya yung sa Sara Army. Okay. Yung narinig ko rin kagabi yung banta ni Pulong eh. I mean, yun yung parang nag-trigger yung request yata ni Duterte ayon sa pagkakasabi mo doon kay Boss Mark. Tapos, parang magkaka-connect na i-connect mo yung sinabi ni Pulong. Tapos, ni Harry Roque. Yun. Actually, noong pa yung plano, kasama nga ako dyan eh. Yun ang pagkakamali nila. Kaya nga sinasabi kong bobo ka. Kay attorney. Pati si Sandra Cam kasama dyan. Si Sandra Cam? Buhay pa ba si Sandra Cam? Parang... Hindi, patay na. Okay. Patay na siya. Yung pero dating maisog pa. Oo. Pinaplano na yan. Na kung hindi mapapababa, ayan na, sige na, gora na sa suicide bombing. Dun sa naalala mo nung yung nagkulong si sa Congress ba, sa Senate? Nagkulong si Sara. Tapos yung, ayun, sa tingin mo, anong, di ba yung plano? Scripted yun. Scripted ba? Ang eksena doon, di ba gumawa siyang sulat, pinadala niya dyan sa admin, sa pinakaano ng house, magja-jogging daw siya ng umaga. Nagpadala siya ng sulat, nagre-request siya na kung pwede siya mag-jogging sa loob ng Congress. Oo. Hindi siya pinayagan. Kasi that time, magpapabaril siya kahit sa balikat lang. Yung time na hindi siya na ang palalabasin is may pinatutumba siya ni PBBM. So, automatic, tapos, magagalit yung mga tao. Inaano niya nga parang Ninoy Aquino style. Okay. Ayun pa nga yung
Doon pa yun yung time na sinasabi niya na ang mga Marcos daw ang pumatay sa Ninoy kay Ninoy, gano'n ganyan. Kumbaga parang ino-open na nila yung topic Na para mindset. kapag nangyari sa kanya, ano na, exact na, mind conditioning. Kaya pala nagpataba siya nun, no? Para kahit konti lang matamaan ng konti. Di ba? Ano naman talaga yan? Malaki ang buto. Tabain naman siya talaga. Anong tawag sa atin nun? Malaking bulas. Yung... Amazona. pero, paano yan? Ngayon, nandiyan ka, syempre, sana safe ka, no? Paano yung pamilya mo? Hindi mo... Wala naman akong family doon. Di ba nasa Japan sila lahat? Hindi, kaya nga, paano yung communication? Hindi naman kami nag-uusap. Ayan, minsan minsan sila pa nga nagpapadala nung, oy bakla, parang trending ka na naman. Ang mga kapatid ko kasi, ano yan sa akin, tiwala yan sa akin. Alam nila yung tapang ko eh. Okay. Alam nila, saka alam nila hindi nila ako mapipigilan. Nako, ano yung mga ini-expect mo na ano? Syempre, ngayon, yung ICI ba, may insight ka dyan? Ano sa tingin mo? Yung kay Magalong? Si Magalong, huwag kayo magtiwala dyan. Duterte yan. Oo nga. Duterte si Magalong. Ano yan, Duterte. di ba? Kita mo, yung si Orly, yung Marines, Oh. yung Marine na ginawang testigo, to the last minute, binanggit si Yap. Oo nga. Oo. Di ba? Na hindi nababanggit simula umpisa. O bakit? Ngayon na-discover na si Yap Okay. saka si Paulo Duterte mag-best friend. Correct. Yun yung Tapos, panahon na nabigyan siya ng 51 billion na pork barrel. Oo. Para sa distrito niya na hindi naman ganun kalakihan. Na alam ni Magalong pero linihim niya. Okay. Oo nga, no? Yan din yung ano ngayon eh. So, oo nga, no? Yung detail nung pag-isplok ni Orly, binanggit niya nga pala si Yap, no? Si Yap daw yung nagdala ng maletang marami na Oo. hinatid nila sa bahay ni Saldico bago dinala sa bahay ni sabi ko, Oo. scripted naman to. Sabi kong gano'n. Pinakikinggan ko pa lang siya. Sabi ko, ay hindi to. Kasi di ba nag-ano din ako. Okay. Pero, Lumabas din naman ako sa Congress eh. may feed din ng konti si Magalong dun sa kay Orly, ganun? Or, nung napag-meet, hindi, mag-speculate lang ha. Ako lang. Ako alam mo naman. Actually, tawag dito, ang dami nilang gustong gawing twist. Kasi CIS si Yap. Okay. Sino ba yung nag-iimbestiga? Si Tulfo. Si Tulfo. Oh. Diba? Kaya nagulat nga si Tulfo nun eh. Kasi si Yap ang dating representative ng CIS, diba? CIS. Na party list ni Tulfo yan eh. Oo. Paano yan? Si ano ba? Sa tingin mo may sabit pa yan? May sabit sila Raffy Tulfo dyan? Hindi. Hindi nila masasabit si Tulfo. For sure hindi. Ano yan, Okay. tawag dito, ano talagang gusto nila dun palabasin? Maisabit yung pangalan ni Speaker, ni Martin. Yun talagang gusto nilang ilabas. Tapos hindi na nagpakita. Oo nga. Nasaan na yan sa tingin mo? Tinago na ng Sara Army. Okay. Ibinalik na kasi parang sabi mo kanina for ano rin yun eh. Member naman. So, alam mo na ron. Saka hindi, kinabukasan, lumalabas na yung maraming video ng mga Marines na pinupuri siya. Ay, totoo. Hindi ko... Kasama namin yan. Hindi yan sinungaling. Ganun, ganyan. Tapos scroll ako, mamaya, ibang Marines na naman. Sabi ko, gumagawa to ng ng ingay. eksena na maniwala ni, yung mga tao sa Gutesa. Active naman. May nag-message sa akin. May nag-message sa akin. Okay. Sige. Sabi niya, babae. Sabi niya gano'n, madam. Sabi niya gano'n, dati akong retired, dati akong Marines. Babae. Sabi ko, ha? Sundalo ka?
Sabi niya, oo, kasama ko yan. Yung video pinost mo na pinupuri si Gutesa. Oh. Tapos binigay niya yung info sa akin. Nasa US siya. INC rin siya. Sabi ko, ayan na naman yung mga Kaya INC. nalaman mong INC si Gutesa. Mm-hmm. Sabi ko, Okay. INC din siya. Sabi ko, bakit? INC po yun yung si Gutesa. Okay. Yun, binabas ko. Sabi niya, marami pa pong lalabas niyan. Alam niyo, barahin niyo na. Drama na nila yan. Ayun, binara ko. Hindi nga tumuloy. Oo nga, no? Kasi pinag-usapan daw sa GC nila. Paano yung mga, buti may mga na random na nagbibigay sa'yo ng info na ganyan, no? Ang dami. Pati yung mga flood projects, hindi ko na kailangan mag-research eh. Sinusulat ko na lang. Mami Peps, nung huling usap natin, ang inaasikaso mo yung tulungan yung mga na land grab ni baklang... Diyan lumalim yung pagre-research ko. Diyan ako marami na-discover. Diyan ako na-discover na yung anak ni Martires, Yusek pala ng Department of Agrarian Reform. Okay. Kasi nakapag-meeting ako doon eh. Ginawa na ko yung schedule ni Boss Mel. Linapit ko sa kanya yan. Sabi ko, boss, paano ba to? Yung isa sa land grab ni Harry, bigay ni BBM. Ayan. Meron pang, parang certificate na binigay niya sa magsasaka. Tapos, nanakaw ni Harry. Sabi niya, ay, magagalit si presidente niyan. Tumawag siya agad dun sa kay DAR secretary. Oo, sa DAR. Tapos sabi gano'n, pupunta dyan si Pebbles, eto ibibigay ko yung number mo, tapos mag-set kayo ng meeting, gano'n ganyan. Nakapag-set ako ng meeting. Tapos nagulat ako, may pinapakilala sa akin. Sabi nga, and this is Yusek Martires. Napatingin ako sa kanya, Martires? Sabi ko gano'n. Tatay mo yung nasa ombudsman? Tapos sabi niya, yes, it's my dad. May hawak akong papel. Yung pinasa ng ng mga magsasaka sa ombudsman na hindi pinansin. Okay. Siyempre, Roque. Alam mo ginawa ko? Akala niya kakabahan ako. Tinapit ko sa kanya, ayan, ibigay mo sa tatay mo. Hindi inaasikaso. Ginanong ko nga. Pero, paano yun? Sino ang secretary that time? Ngayon! Hindi that time, ngayon. Oo nga, kaya nga, hindi na si PBBM. PBBM. Hindi, kaya nga, I mean... hindi, yung pagkuha ng lupa ni Roque, yung paglaland grab niya, Duterte ba? Okay, sa DAR pala. Alright, sorry. Okay. Kumbaga, magugulat ka. Makikita mo yung connection. Ang tatay niya, ombudsman, tapos Yusek sa DAR. Yung anak, tapos lupa yung pinag-uusapan eh. Correct. Parang ang lumalabas, mas powerful pa siya kaysa dun sa secretary ah. Kasi ang daming magsasaka na nagsampa ng kaso sa mga politicians during Duterte time. Okay. Kaya doon linagay yung anak niya. Pero ano naman, maganda naman kinalabasan yan. Kasi ang alam ko, yan yung inaasikaso mo eh. Oo, binanggit ni Attorney Claire. Kasi hindi nila pwedeng asikasuhin. Dahil magagalit ang presidente. Dahil inaward ng presidente yung ibang lupa dun eh. Okay. Oo. Yun yung no? Isa sa mga proyekto. Saka ang mali nila dun, hindi nila agad naayos. Kasi, patapos na si Duterte that time. Hindi pa rin naasikaso yung pagbabayad. Hanggang sa inabutan ni BBM, umabot na kay BBM. Okay. Balik tayo dun sa sino ba to? Si Duterte. Nabanggit mo rin nung kagabi nga na sabi mo, etong si Duterte hindi nalalabas. Tas alam na rin naman ng pamilya niya na hindi na makakalabas. Kahit naman i-research nyo yung mga nakulong doon, inaabot talaga ng 10 years, 20 years, ganyan. Minsan doon na talaga inaabutan na sa tumanda na doon. Katulad niyan, naipasok si Duterte ng matanda na talaga, 80 na, di ba? Tapos may sakit pa.
Iba kaya ang pakiramdam ng ng nakukulong kasi ako Ah. nakulong ako sa Japan eh. Nung Oo. nag-PNP ako, nakaka-stress. Oo, kahit maganda pa pang pasilidad, nakaka-stress Yes, siguro, no? nakaka-stress. Yung 24 hours kang walang kausap. Eh, Kaya siguro, ayun, oh, dalaw ng dalaw sila Sara para may makausap yung papa ni tatay nila. oo, malamang na ba't hindi pa dinadalaw ni Bongo? Tsaka ni Bato? Natatakot sila eh. Kasama kasi sila sa uli, sa may warrant. Oo nga. Kaya hindi na Kasama sila. dumalaw eh, no? Eh, Mami Peps, ito pala. Di ba si Robin Padilla, very visible naman yan dyan eh, no? Sa tingin mo masasabit yan? Masasabit yan si Si Robin, Si una Robin? niyang linabas yung salin niya, di ba? Hindi Oo, siguro yung mapi-question, kaso nga lang hindi na yan mananalo. mahilig naman maglabas talaga yun eh. Ng kung ano-ano. Mm. Di ba naglabas nga ng edits yun na maliit? Oo. Hindi, pero sa susunod hindi na yan. Hindi na mananalo. Wala nang boboto dyan. Oo, wala. Nadali lang tayo sa charm eh. Mm-mm. Saka Pero hindi. sa tingin Kung mo, nagkaroon uli ngayon ng election agad, yun yung kinasama ng loob ng presidente na hindi nanalo yung maski kalahati man lang ng alyansa. oo nga. Yun ang kinasama ng loob niya na-realize niya na hindi maganda yung pagpapatakbo ko. Oo, sa Kasi tingin ko, na rin talaga. yes. Di ba umamin siya Oo. na meron siyang pagkukulang? Pero Ano niya ikaw ba, yun eh. bilib ka kay PBBM ngayon? Ay, sobra. Kasi di ba yung umamin siya, yung umamin na lang siya na meron siyang mga naging pagkukulang. Sabi ko, hindi ako nagkamali na binatikos ko siya. Kasi lahat ng sinabi niya, yun yung pinabatikos ko sa kanya. Okay. Oo. Asan yung housing mo, ilang taon na. Yung tourism mo, walang project. Yung DOTR mo, si Bautista, anong tsura ng airport. Oo nga. Binago niya lahat yan. Sabi ko, ay, babalik ang charm nito. Nung ginawa niya yun, bumalik na naman yung magic ni BBM. Pogi na naman, pumogi, no? Saka ngayon na uli yung pag nakita mo siya, kikilabutan ka na uli. Ah, talaga. Dati, Parang mabibisit nung ka ako, election. nabibisit ako dyan eh. Oo, ngayon, kilabutan na ako sa kanya pag nakikita ko siya. Kasi ako nga rin eh, actually si Attorney Claire, when I was monitoring her before, bago pa siya mag-USEC, more on, ano naman siya, neutral, pero more on nagki-criticize din sa parang ganun. Pero ngayon, nung in-interview ko si Attorney Claire, bilib na bilib daw siya kay PBBM eh. Yung work ethics ni PBBM, yung pagiging hands-on, talagang okay din. Kung ano yung sipag niya nung nangampanya siya dati, nung nung 2022, ganun siya kasipag ngayon. Oo. Gumigising na maaga, nawala na yung mga lakad-lakad niya. Ba't si Digong naman masipag din nun ah? Alas 2 ng umaga gumigising yun. Sa gabi nagpapa-cabinet Ano? yung meeting, minsan nga replay pa yun eh. Naka-record lang yun eh. Ay, Mami Peps, wait lang. May tanong ako. Anong balita kay TP? Nag-aaral. Nag-aaral? Kailan Parang balik niya? pag-graduate na kasi siya eh. Kailan ba graduate niya? Kasi di ba 4 years? 3 years na siya eh. 22 siya nag-start. Oo. Kasi 25, 3 years na siya eh. Okay. So, Malapit na siya graduate. Next year. Pwede na siyang ipwesto kapag bumalik siya. Kasi nung una, hindi siya naman graduate kaya hindi siya napapwesto talaga. Anong ano niya? Ang ano ba target sa Ano siya eh, economics siya, yung math, ang inan niya eh. Okay. Nag-ano siya sa math, economics yata siya, ganun. Yun ang pinopost niya, puro computation, kung maintindihan. Pero matalino naman din yun eh, no? Oo, UPCTP eh. Mami Pebs, anong ano mo dyan? Anong plano mo dyan ngayon? Actually, sa totoo lang, yung totoo, hindi naman ako pakakauwi na. Ang INC naman, hindi naman mawawala yan eh.
Oh. Pwedeng mawala si Sara, pwedeng mawala mga Duterte, pero ang INC hindi. At saka yan, hindi yan tumitigil. Kung may nakikinig man sa aking INC member, alam niyo yan. Hindi kayo Relentless. titigil. Oo, hanggat hindi niyo napapatumbay yung naglalabas ng mga ano nyo, kabalastugan. Si ano nga, hindi nila tinigilan eh, di ba? Yung... Kulto, Oo. yung stand-up comedian, o nung nakita yung nahuling suspect, ano siya? INC. Yan lang, no? Pero lagi kang mag-iingat ha. Oo. Sino Saka pang naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko yung ibang vloggers hindi nila ma-share or masabi yung katulad nung dinalabas kong mga eksena. Kasi nandyan kayo eh. Huwag nyo talagang sasabihin at ilalabas dyan dahil hindi kayo titigilan. Mape-persilapid kayo. May ano ka ba? May research ka ba kay Bantag? Ang alam ko hawak nila ng INC. Ay, Silang rin. nagtatago. INC si Bantag Puro Ay. INC, di ba? Tapos ang pinatay niya si Kapercy, INC rin. Okay. Kaya ako nag-focus sa kanila. Sabi ko, parang iba to ha. Hanggang sa nalaman ko na, 2 general na active ngayon, nasa DND, INC rin, tapos yung isa sa National Security, NSC, INC pa din. Tapos yung kung saan nakakulong yung kapatid ni Eduardo Manalo, yung pinakabantay, INC din. Sabi ko, shit, nataniman na pala lahat. Kaya pala sinasabi nila na ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay INC. Okay. Okay. Kaya pala, no? Kaya, Mami Pebs, no? Kaya pala, kung i-analyze ko dun sa mga sinabi mo, kung kaya pala kahit 'di ba yung black voting nila hindi na ganun ka-powerful pero nilalapitan pa rin sila ng mga politician, maybe alam din nila kung gaano ka strong pa rin yung INC pagdating sa mga connection. Oo, malaki may tutulong, lalo na sa mga mayors. Lalo na kung yung kunyari Manila lang, Manila, ang daming INC dyan. Quezon City lalo, maraming INC dyan. Pero kung bibilangin mo yan, magkakaisang mga Katoliko. Kaya nananawagan ako sa Katoliko Hanggang kailan hanggang kailan nyo idilat ang mata nyo kapag INC na ang mas mataas na religion sa Pilipinas, tapos tayo na yung sumusunod lang sa kanila. Yung sila yung unang papapasok sa trabaho bago tayo ang kunin. Yan ba yung gusto nyo? Gumising kayo. Sabi ko, sa Nazareno na lang, kaya yung talunin yung INC Sa dami ng deboto ng Nazareno Ngayon, lumalaban naman sila na. Marami na rin nagising. Hindi ko talaga tinigilan. I think maganda rin kasi yan yung nangyari ngayon and I think marami ring mga INC na Kita mo, hindi sila sumasama sa rally ngayon. Kasi nag-iingat sila. Kasi marami kaming nailabas. Oo. Grabe. Eto Sara, makinig ka. Ayan. Ulong. Yung People's Rally nyo, maski sa INC, kahit na ikaw pa Eduardo, makinig ka. Nung People's Rally nyo, nakiusap ka, Pulong, sa INC na sumama sila. First time in the history, hinindian kayo. Yun. Okay. Hinindian sila. Sumunod, mga ilang oras, si Sarang nagpunta, hinindian pa rin. Okay. Pero yung malawakang rally, may... Hindi sila sumama. Ang eksena doon, kung bababa ang militar, sila Browner, naka-ready na silang lumabas. Hindi bumaba. Pero di ba yung may mainit ng balita ngayon, yung junta na kung saan tinatawag nila and isang malaking religious group ang kung saan maglalabas ata ng 500,000 na miyembro. Sila yun. Meron din kasamang JIL doon kasi si Joel, di ba?
nasama dun sa listahan ng mga nagnakaw, which is totoo naman. So, Oh. totoo naman eh. Oo, Kasi alam mo, kasi laging lumalabas pangalan niya eh. hindi. Tinira ko yung JIL. Oh. Maraming members ng JIL ang nag-message sa akin. Please po, huwag niyo na pong idama yung religion namin. Kahit si Joel na lang po. Kasi hindi po alam ng mga tao namin yan. Ng mga tao. Naawa, nakiusap sila ng maayos. Oo nga naman. Kung hindi alam ng mga nasa ibaba, Hindi, most probably kawawa baka, naman sila. oo. Tapos Yun lang eh, nalulungkot no? pa. Kasi si GIL, anak nung pinaka-founder. So, syempre, definitely, madadamay nga, no? Madudungisan. Mali lang sa tatay niya, nagsalita pa ng ganon. Hindi naman ganong inaan na ng JIL nun eh. Pero nagsalita siya na, Hoy Totoy, baka hindi mo alam, hindi mo kami kilala, ganyan. Baka wala kang magawa sa mga lawyers namin. Di ba nagsalita siyang ganon? Oo. Oo. Sabi ko, ay, wrong to, very wrong. Mali eh, no? Very Mali. unbecoming eh. Una, pastor siya, tapos congressman din, tapos grabe. Medyo parang Ang ano talaga ngayon, ano yan eh, yung ano nila, eksena nila dyan, kailangan mapaupo si Sara para absuelto lahat. Kasi nag-fund yung mga contractors eh. di ba, Mami Pebs, most of the attempt nila fail. We can consider fail. Ano sa tingin mo yung isa pang mga Dahil sasabay sila dun sa malinis na rally. Yung maramihan, yung October 31. Sila eh, noong 21, di ba? O yung sumabay sila doon, di ba? Mm. Hindi mo, wala kayong napansin? Maisog yung sinabing rally doon sa liwasan pero walang maisog. Wala yung mga vloggers. Okay. Nasa Alam EDSA din sila. Nasa? Alam nilang gagawin. Alam nilang mangyayari. Wag nilang kung etchesin. Yung sumisigaw na kung may lighter ba kayo? Balikan niyo yung balikan niyo yung video. Wala kayong makikitang maisog vloggers doon. Okay. Nasaan sila? Nakikipag-away dun sa EDSA, di ba? Yung nagpa-paki-paki sila. Oo. Yung hindi na naligo tas nakipagpakyuan pa. Yun. Tapos naglabas ng si Attorney Vic ng statement na hindi naman yan ang usapan natin Si Attorney Vic, nasan ba ngayon si Attorney Vic? Nasa Japan siya that time. Okay. Wala rin siya noon. Naka-black din silang lahat. Kung ano yung uniform ng mga nanggulo. At wala si Aimee. Ikaw ba, anong opinion mo kay Senator Aimee ngayon, currently? Si Aimee kasi, galit na galit talaga yan kay Liza. Nasa sobrang galit niya kay Liza na talaga, as in galit na siya na pati yung si Digong na gustong-gusto niya, na ginagalang niya na, naglabas ng pera yan kay Digong ha. Alam niyo ba na si Aimee ang isa sa nagbigay ng reward sa mga pulis na nakakapatay? Totoo nga. Yes, naglabas siya ng pera dyan. Okay. Naglabas siya. Ganyan kalalim yung pagiging magkaibigan nila ni Digong. Na naging magkaibigan na lang nila sila ni Sara nung tumakbo na si Sara. Pati pinsan niya, tinabla niya eh, no? Matagal naman silang hindi okay ni Speaker. Marami silang ganyan sila. Ganyan sila. Pero malalayo ngayon. Kasi dati naman, hindi naman lumalabas sa media yung away. Sa bagay. Hindi, marami din kasi talaga napapalala yung social media, no? Mm-hmm. Pero kasi, di ba, ang akin lang, kung ako nga, alam ko yung plano, nasasaktan ako eh. Nag-aalala ako, ikaw pa kayang kapatid, alam mo yung plano, wala kang ginagawa. Yun lang. Yun ang... Biro mo ako nga Kung tutuusin, wala nga akong pakialam sa kanila, pero nagtatago ako ngayon kasi ayoko may mangyari sa presidente. Oo. Kaya lumalaban ako. Kasi magiging malaki partisipasyon mo, oo.
Di ba? Sino ba may gustong patayin si Wala. BBM? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag dahil ayoko sa mga Duterte. Pe, Masisira na naman ang si Pilipino. si kay Sentry ba? Anong opinion mo kay Sentry? Senator Lahat ng totoo Trillanes? niya sinasabi. Ngayon ko napag-ano kasi yun, na ay, shit, lahat ng sinasabi nito totoo. Kasi yung habang nagre-research din ako, nagtutugma yung nakikita ko, nagtutugma dun sa mga sinasabi niya. Mga sinasabi niya. Oo, sabi ko, ay, tinik pala talaga noon pa sa kanila, kaya ayaw nila kay Trillanes. Tinik pala si Trillanes sa lalamunan nila talaga. Pero recognize, ay sabi ni Boss Taquero, so dapat pala isama sa kaso sa ICC si Senator Amy. Oo, kasi nagpondo siya eh. Oo. Kinonsinti niya, no? Mm-mm. Connected talaga siya. Kasi Kita ko nga si Bongo connected kahit na hindi nakitang pumatay. hindi si Bongo naman kasi. Isa ring ano yun eh. Siya yung nagsabi kasi ng may reward. Oo nga eh. Ano pa eh, ang pagpatay, 1 million. Pagka buhay, 500,000 lang yan. Tapos nung nawala si Duterte, akala mo kung sinong napakabait na anghel, di ba? Oh. Biglang nagbago yung eksena, naging mabait na, may malasakit na. Pero ano tayo, maging mapagmatsyag kayo lahat. Hindi sila titigil dahil hindi pwedeng mawala sa power ang Duterte. Dahil pag nawala sila sa power, malaking kahihiyan sa Davao. Kaya tingnan niyo yung mangyayari, pwedeng mangyari na lahat sila makukulong, papayag ba sila? Eh di kung makukulong kami, pakaya na lang tayo. Oo. Oh. Nawala si Mami Pebs. Ayan grabe no? Daming pasabog ni ano eh. Kagabi ni Mami Pebbles eh. Kagabi narinig na namin yung kay Boss Mark. Dun sa live niya pinlay nga rin namin dito. And then ganun din. Etong nung tinanong ko si Boss Mike, lahat ng mga alam na rin niya. Alam na rin niya. No? Grabe, sana makabalik si Mami Pebbles, no? Para si Boss Taquero ba? Boss Taquero. Ayan, si Mami Pebs nawala. Ayan na. Akala ko Wala, nagulat ako. Sabi ko, Kinabahan baka ako eh. mamaya rini-report kasi syempre nagsasalita ako, di ba? Dahil kumalat yung video ko, ang daming nag-content nun eh. Saka Oo. hindi, naniniwala sila. Sabi niya, pag pinakinggan niyo siya, totoo yung sinasabi niya. Di, tsaka ang lakas mo rin ngayon talaga, no? Hindi, saka hindi, makikita mo talaga na consistent yung sinasabi ko, pinakikitaan ko sila ng, alam ko na yan, September 19 pa lang, di ba sinabi ko na, Oo. nakapost, September 19. Sinabi ko yung Sara Army, sinabi ko kung sino yung mga funder. Sinabi ko na yun. Mami Peb, sa tingin mo si Amy, tsaka mas pipiliin talaga ni Amy yung si Sara kaysa sa kapatid niya? Oo. Although very evident naman kaya lang I just really need confirmation kasi medyo mas kilala mo yung dalawa. So, Oo. grabe, no? Umpisa pa nga lang, ikaw ba naman sabihin na yung tatay mo itatapon sa hindi ka magagalit? Oo. Ako hindi, baka siya ang pugutan ko ng ulo. Correct. Maraming anak Mapagmahal pa naman ako sa magulang. Mami Pebs, yung na lang yung kailan na lang nakasaan ang komento nitong ni Sara. 'Di ba? Malamang baka hindi na bumaba. Hindi yan yung pinagre-resign daw. Walang epekto yung pag tinawag yung mag-resign si PBBM kasi yung tatay nga niya, 'di ba? Ilang taon tumagal 20 yun. years daw. 20 years. 'Di ba? Parang it runs in the blood na raw, parang gano'n. wala bang violent reaction man lang si Amy? We can PBBM maybe siguro kilala naman natin yung character niya. Pati yung tatay sinasali na wala siyang pakialam, no? Oo. Kaibigan pa rin.
Pagtatanggol pa rin, yun yung ano eh. Pero minsan ano siya, pagdating kay BBM, medyo laylo siya magsalita. Katulad nung September 21, yung sabi niya, Bongbong Marcos, ang Mm-mm. tagal namin itong pinagandaan eh. 36 years namin itong hinintay, ganun ganyan. Sayang. Yun lang ang sinabi niya, and wala siya sinabing masakit. Pero Mm-mm. pagdating kala Liza, di ba? Ay, ganun ka mag-anak dyan. Wala kang pakialam Oo, dyan. yung may pinapakita siyang ano. Oo. Tapos yinayaya niya sa Camp Aguinaldo pumunta. Mm-mm. Tapos Na, wala na, siya. nalunod na ng ano no ng galit siya, nalunod na siya sa tingin ko, bulag na siya ng galit niya eh kay FL. Mm-mm. Hindi kasi siya naka-entra. Hindi siya naka-enter kahit isang beses. Sa gusto niyang eksena. Kasi pero nung 'di ba unang-unang yan yung parang merong Vinito si PBBM yung sa Pampanga something yata yun. Na ano, Airport? yun ba yun yung Parang hindi ko na airport maalala yata eh. eh. Umpisang-umpisa pa lang, 'di ba? Parang kapapanalo pa lang ni PBBM. Medyo magiliw pa si Senator Amy doon eh. Tapos later on nung pinasa niya Vinito ni PBBM. Early pa, mga 2022 pa 'yon, mga few months Kasi pa ang alam lang. ko may pogo yan eh. Sino? Amy. O totoo nga. Oo, may pogo siya kaya nagagalit siya ng English yung pogo. Totoo nga. May pogo si Amy. Grabe naman. Baka naman wala, Marcos pa rin yun. Hindi, Kahit nagpogo siya. Nung panahon ni Duterte, may pogo siya. Hindi, pero ang ano kasi naman, ang maisisin natin dapat yan kay Duterte kasi lumabas si Duterte nung sa isang press conference. I'm really not sure. I think it's even parang hindi ko maalala kung so na yon. Parang sabi niya, inimbestigan na namin ng putang inang pugo yan. Sabi niya, malinis Galing yan. Martin, oh. Oo, di ba? Sabi niya, malinis yan. Tataya ko pangalan ko dyan. Malinis Ganun yan. naman sila. Ganun naman sila magdrama. Kaya naniwala yung tao sa kanila. Eh ako naniwala na sa kanila eh. Oo nga, no? Si Bato kaya yung kasi that time, yung Pogo, hindi naman nagbabayad ng tax. Correct. Diretso sa kanila yung pera, yung binabayad. Wala tayong napala dyan. Oo. Ang nangyari dyan, lahat ng Pogo owner, pinarenta nila sa isang kondo para isang singilan lang. Sa Dynasty Hotel sa Makati. Okay, okay. Doon, lahat ng rooms doon, magandang hotel yun, mamahalin din yun. Ay, condo yun. Nakatira doon yung talaga mga mayayamang Chinese na may-ari ng Pogo. Kaya doon naniningil si Bato. Si Bato ang naniningil noon. Pero syempre, sa sobrang dami na ng Pogo. Antindi pala. Eh, wait lang, Mami Pebs, paano mo nasabing si Amy merong Pogo? Ang dami ring congressman na may Pogo. Okay. Kay OJC nga meron eh. Wag manahimik nga kayo kay OJC. KOJC? Oo, meron. Sa basement nila. Kaya siguro hindi na pinahukay, no? Baka madali Meron yun. Kaso nga lang pinatanggal na. Tinanggal na yung mga computers. Wala na. Kasi baka mahuli pa sila. Meron sila. Nung time na yung Pogo sa sobrang dami na, talaga yan, may quota lang yan, 100. Lang ang pwedeng pumasok. Masyado nilang pinagkaperahan, nagpapasok sila na nagpapasok. Hanggang sa syempre, malulugi nga naman yung ibang Pogo owner. Tapos ang bayad pa is 2 billion. Okay. Sino Kada isang pinakahari tao. ng Pogo? Si Roque? Natatandaan nyo nung spokesperson siya, tapos nawala siya. Pinag-off siya ng 2 taon, pinalit si Panelo. Oo. Yun yung time na inaasikaso ni Roque ang Pogo. Siya nagpapabigay ng permit.
Pogo Kasi niya siya o yung lawyer pogo eh. ng kalahatan? Pogo ng lahat. Okay. Eh, grabe yung mga pasabog mo naman. Mga- Oy, kaya, Ganyan talaga yung expertise ko, maski nun pa. hindi, oo nga, Maski oo nga. nung umpisa pa ng pag-vlog ko, lagi ako Ito yung nung, nagbubuking. nung nag-guess ka nga lang sa akin, kwentuhan lang dapat talaga yun eh. Ang dami mong mga, Pero ano yun natin to, dedmahin natin yung Pogo. Ano, mga... Ito yung mga, sa mga Pilipino, sa lahat na to, panawagan ko to sa lahat, wag lang sa DDS kasi mga walang puso na yung mga yan. ayan, Na sige. maging mapag-check kayo sa mga susunod pang rally at huwag kayong magpagamit. Dahil sa wala na silang tao, makikisabay sila sa inyo at manggugulo sila. Nung binuking ko nga yan, nung gumawa ako ng video about that, marami nang naglalabas ngayon ha. Ang lalakas ng loob maglabas ngayon ang sinasabi nilang ang dala nila, malalaking bolo, malalaking itak, tatadtarin nila ang presidente sa harap ng pamilya. Kaya mag-ano kayo, mag-ingat din po kayong lahat, maging handa kayo sa maging ano yung, sinabi ko rin yan nung September 21 na kung kailangan niyo nang umuwi at nasabi niyo na sa yung hinanakit nyo, Yung, oo, nasabi nyo na, umuwi na kayo. Gagamitin kasi sila dyan eh. magagamit lang talaga sila, no? Mm. Kung, sabi ko nga, Mm. gawing hanggang alas 4 lang yung yung Permit. rally. Mm-mm. Huwag paabutin ng alas 6. Masyado naman kasing matagal. Yung mula umaga hanggang alas 6, nagtatatala kayo dun. Ang OA na. Sigurado ko alam mo yan. Mm-mm. Saka yan, sinabi ko na, sana huwag pagabihin. Hanggang alas 4, okay na. Yung gat may liwanag pa. Pero really you can say that yung September 21, especially yung rally doon sa Mendiola is a failed attempt na para talaga pumunta na hanggang Malacanang. Kasi marami nagtatatwa na yan eh. Na talagang ganun-ganun lang. Gusto lang manggulo tapos ganun. Walang intention na pumunta ng Hindi. Malacanang. Failed sila noon. Nung September 21. Akala nila makakaisa sila. Oo. Kasi yung Nagulat Mendiola. sila, handa lahat ng polis. Di ba? Ang dami nilang nanggugulo nun eh. Oo. Pero handa. Doon sila nagulat. Handa ang mga polis. Tuwan-tuwa ako noon. Sabi ko, yes. Sabi ko, shit, Lord, thank you, thank you. Tuwa ako talaga. Saka nakaano ko talaga, nakatutok ako kasi may dumarating na info sa akin. Kailangan ipasa ko agad eh. Pero nabubuisit ako sa pulis noon. Ba't kasi maximum tolerance? Kasi kinakawawa na sila eh. Pag nagkakadikitan, Ang naaagawan kasi sila. nila, lalong magwawala ang tao kapag sila'y nauna. Baka sumali yung mga hindi talaga kasali. Okay. Kailangan, Ah, hindi sila makialam para makita ng mga tao na wala namang ginagawang masama yung mga pulis, bakit inano nyo? mm. Diba ang daming pulis na nagsakripisyo, nakakaawa sobra. Oo, grabe. Grabe. Meron nga yun parang, meron kasing isang vlogger na parang minonitor niya yung gulo doon talaga. Hindi kilalang vlogger eh. Tapos siya yung nagbe-video doon, binivideo niya. Grabe sigaw ng mga, alam mo sigaw ng mga tao? May namatay sa kasama natin. May mga naggaganon. Kahit kitang-kita mo wala namang, di ba wala namang casualty. Tapos, Magaling sila mamaya, sa ganyan. tatlo na namatay, tatlo na. Sabi ko, "Tsa." Ginagalit nila. Magaling sila sa ganyan. Scripted lahat yan. Hindi nga sila nakasagot sa akin nung linabas ko yung picture ng meeting nila sa bahay ni Chavit, di ba? Si Eric Celis, Oh. Jing, ang pangalan nito. Sa'yo pala Oo, yun. tapos, alam mo sinabi ko, may director kayo eh. Di ba yung rally nyo directed by Joel Lamangan? Talagang inano ko si Joel Lamangan, walang sumagot. Anti-Marcos kasi yun eh. Si Joel Lamangan. Siya nag-direct noon. Siya yung gumawa ng script ng gulo na yun. Grabe, pero
Jowa niya si Jing Paras eh. Yung paras na, si... Okay, okay. Yung ka-meeting nila doon. Oo, yung isang paras din na anti, ano rin. Oo, yes, yes, Oo. yes. Yung kasama nila Vivian Velez. Oo, oo. Si Vivian Velez ba aktibo pa? Oo, binayaran din yan. Alam mo ba ang offer ni Chavit sa artista para sumama para maraming ma-amaze? Oo. 300,000 Ah, totoo. Isang kita. sa isang artista. Oo. Ayos pala, no? Dapat pala Ang nag-artista na daming lang. pondo eh. Nagpondo lahat sila, Alcantara. Yan, nagpondo yan. Yung Si Yusek. Alcantara. Nagpondo siya. Okay. Na kung sakaling manalo, di absuelto sila. Eh, natalo. Kinabukasan, kinanta niya lahat. Nagalit siya. May Blue Ribbon, di ba, hearing that pinagbukasan, may hearing. Kinanta niya lahat. Pero hindi ako naniniwalang ano lang eh. Ina-analyze mo lang yung mga yan eh. Sa tingin ko talagang may informant. Siyempre meron na rin. At yung natin na yun ay mahal na mahal ang presidente. Sabi ko nga, maraming salamat ha sa tiwala. Sabi niya, hindi, alam kong ikaw ang dapat kong lapitan. Palakpakan nga daw sila eh. Hindi, pero maganda nga no na pagbalik mo dito, biglang dami mong pasabog, ang dami mong info. Hindi, malaking bagay yan, no? Especially ngayon yung Hindi, mga ayokong may mamatay, lalo na ang presidente. Ayoko, hindi mangyayari yan. Kahit ako na yung mamatay, trace nila ako. Pero ayoko, hindi pwedeng mamatay si Marcos kasi lulubog ang Pilipinas. alam mo, maganda yung ganyang katangian, no? Na especially like, yung if it's for a bigger cause, no? Eh, kagaya niyan, yung dati nung, nag-aral kasi ako sa Japan, di ba? Nung nasa Japan ako, tapos parang nasa Tokyo, may kaklase ako, mahal na mahal niya yung hari, yung sa Thailand, mahal na mahal niya yung hari nila eh. Sabi niya kahit anong mangyari, yung hari ko, bago lahat, pati asawa ko alam na yan. Pag pwede sila magbuwis ng buhay, eh, yung sinabi mo nga kanina, naalala ko tuloy. Pero ganun, kasi syempre, no, mahalin mo yung Kasi pinuno. yun din sinasabi ko sa kakamping, sa mga dilaw, na okay po yan. Yung galit na nararamdaman nyo, nararamdaman ko yan, yung ninakawan tayo ng pera, tas hindi ginawa yung project. 'Di ba? Mayroon tayong gustong mapanagot natin sila. Naiintindihan ko po lahat yan, pero kailangan po ba maraming beses yung gawin? Oo. Kasi nagagamit ho kayo eh. Kayo yung Nasasaktan pa sila. ginagamit na pang front ng mga manggugulo. Hmm. Eh, ano mapapayo mo? Dun sa, una, sige, ano na tayo? Ang sinasabi ko nga dyan, kung nasabi nyo na yung gusto nyo, umuwi na kayo. I think magkakaroon ulit ng susunod na rally eh. Saka hindi. Magrarally pa rin yan, yung mga DDS. Yan yung mga sila, yung makata ng bayan na buwisit na yan. Sino makata ng bayan? Yung pinagsasalita niyan parang, kasi di ba ang eksena nga is kabataan daw ngayon ang lumalaban. Hindi niyo napapansin. Yung boy lighter? Hindi yun, iba pa yun. Yung Super DM? Oh, yun. Binasag Hindi ko niyo na dati. napapansin na kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Kaya kumuha sila ng mga vloggers at ginamit nila si Kiko Barzaga para bata yung lumalaban. Kaso ginamit nila baliw. Sablay. Sino kabataang DDS ang makukuha nila? Sa bagay. Wala. Ang mga lumalaban na DDS lang talaga, yung talagang mga may edad na. Pero kabataan wala. Pero Marcos sa kabataan meron. Ay, ba't parang hindi ko nakikita si Morales? As agent? Oo. Hindi ko rin nakikita.
Hindi ba isang tao lang si Marcoleta tsaka si Morales? Hindi. Hindi ba? Si Morales yung sa yung Hindi, pag nagsuot ng DILG. wig si Morales, hindi ba siya si Marcoleta? Mas patangkad yun. Malaking Sa tao tao. si Morales. Talaga? Saka mas malapad ang mukha ni Marcoleta. Mas mukhang aso yung si Marcoleta. Oh. Yun lang guys. Yan plano na talaga nila yan. Yun O lang sige, yung inaano ko sa inyo. yung payo mo dun sa mga viewers natin, Mami Pebs, ayan. Mm-mm. Lalo na dun sa mga magra-rally. Kasi malakihang rally po to. Ano na to yung mga, pati mga pare, kasama na dito. Pati yung katulad ng Caritas, ang may hawak ng Caritas, mga papari yan. Maraming Christian, maraming Catholic groups na sasali. Tapos marami pa rin kabataang sasali, mga wag kayong magpapagamit. Sisingitan kayo ng mga manggugulo hanggang sa magkagulo. Hanggang sa makapasok sila ng Malacanang. Kaya maging kayo, mapagmatcheck kayo na kung alam nyo hindi kasama sa grupo nyo, kuwanan nyo agad ng picture. Yan din yung kung ano yung sinabi ko nung September 21, yun din yung gawin nyo. Umuwi na kayo na maaga. Binibintang pa nga nila yan, di ba, dun sa Luneta, yung Calavays na lugar, na yun daw ang nanggulo. Oo. Hindi, huwag kayong magpagamit. Huwag kayong magpagamit. Ang pagkakamali nila nun, nag-costume sila lahat black. Ewan ko ngayon hindi ko pa alam. Sasabihin ko naman kung anong suot ng mga yan eh. Balitaan mo kagad kami O sige, Black Mami yung Pebs. dati nila eh. Oo. Di na kita Sige, aabalahin ng at sigurado marami ka pang gagawin at siguradong Ay, abalahan. oo. Pero Mami Pebs, ako lang unsolicited advice, take opportunity or find reason para maging masaya lagi. Para at least, Oo syempre, naman. nung pagbalik mo dito, medyo young looking ka na dapat tuloy-tuloy para Oo, Mami syempre. Pebs, laging happy. Yun lang. Kailangan kailangan matapos ng presidente ang niya, term. Term niya.